May kakaibang lungkot na dala ang ambon ng Hunyo. Hindi ito malakas na ulan na kayang maghugas ng dumi sa mga kalsada ng Maynila. Isa lamang itong walang katapusang pag-ambon na nagpapabigat sa hangin at nagpapadilim sa kalangitan. Para kay Daniel ang kalangitan ay refleksyon ng kanyang kaluluwa kulay abo malamig at walang puwang para sa sinag ng araw. Hawak niya ang itim na payong sapat lang upang takpan ng wheelchair kung saan nakaupo ang kanyang anak na si Mia. Ang mga gulong nito ay gumagawa ng mahinang tunog habang marahan niyang itinutulak ito sa basang semento ng Ayala Triangle Gardens. 2 taon. 2 taon na silang ganito. Tuwing Sabado ng hapon, pagkatapos ng walang saysay na physical therapy, dito sila pumupunta. Ito na ang kanilang ritual, isang tahimik na paglalakbay sa parkeng na papalibutan ng mga dambuhalang gusali ng Makati, mga toring salamin at bakal, na tila mga lapida sa dating masayang buhay nila. Si Mia, 11 taong gulang, ay nakatingin lang sa malayo. Ang kanyang buhok, na dating masiglang nakatali sa isang ponytail, tuwing siya'y magbabalit ay nakalugay na lamang ngayon sa kanyang mga balikat. Manipis ang kanyang katawan at may isang uri ng pagod sa kanyang mga mata na hindi nararapat sa isang bata. Hindi siya nagsasalita. Bihira. Ang kanyang mundo ay naging isang tahimik na bilangguan mula noong araw na yon, ang araw ng aksidente, ang araw na kinuha sa kanila si Catherine. Napabuntong hininga si Daniel, ang hangin ay naging singaw sa malamig na panahon. Pagod na siya. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang magpanggap na may pag-asa pa. Ang sabi ng mga doktor, walang pisikal na pinsala sa gulugod o sa utak ni Mia. Ang problema, sabi nila, ay nasa isip. Psychosomatic paralysis, isang magarbong termino para sa isang simpleng katotohanan. Pinili ng kanyang anak na huwag nang muling tumayo. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ni Daniel na kasama ng mga binti ni Mia, pati na rin ang kanilang mga kaluluwa ay naparalisa. Noon niya naramdaman ang isang presensya sa kanyang tabi. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang pares ng maruruming paa na walang sapin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Isang batang lalaki, marahil 12 taong gulang, ang nakatayo roon. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt at maong na may tagpi. Sa kanyang leeg ay may nakasabit na mga kwintas ng sampaggita, ang puting bulaklak ay tila maliliit na bituin laban sa madilim na hapon. Ngunit hindi ang kanyang anyo ang nakakuha ng pansin ni Daniel. Ito ay ang kanyang mga mata. Nakatitig ito ng diretso kay Mia, hindi sa kanya. Mayroon itong kakaibang sidhi, isang tingin na malalim at seryoso. Na tila nakikita nito hindi lang ang batang babae sa wheelchair, kundi pati na rin ang kaluluwang nakakulong sa loob nito. "Kuya," sabi ng bata. Ang boses niya ay hindi nagmamakaawa, hindi tulad ng ibang mga bata sa kalye. Mahinahon ito at puno ng isang kakaibang kumpiyansa. Hindi sumagot si Daniel. Itinulak niya ng bahagya ang wheelchair, isang senyas na dapat na itong umalis. Pero hindi gumalaw ang bata. "Kuya," ulit nito mas malakas ng kaunti. "Hayaan mo akong isayaw ang anak mo." Napatigil si Daniel. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. "Ano ang pinagsasabi mo?" Tanong niya, ang boses ay mababa at may bahid ng inis. Ang huling bagay na kailangan niya ngayon ay ang pambubulabog ng isang batang kalye. Hindi natinag ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Mia. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. At muli siyang lalakad. Isang malamig na galit ang gumapang sa dibdib ni Daniel. Isang mapait na tawa ang gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ginamot niya si Mia sa mga pinakamahuhusay na ospital. Ikinonsulta sa mga espesyalista mula sa ibang bansa. Gumastos siya ng milyon-milyon para sa mga therapy, mga gamot, mga alternatibong paggamot na kahit siya mismo ay hindi naniniwala. At ngayon, isang batang nagbebenta ng sampagita sa parke ang magsasabing kaya niyang pagalingin
ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagsayaw, isang kalapastanganan, isang insulto sa kanilang pagdurusa. Umalis ka, sabi ni Daniel, ang bawat salita ay mabigat at puno ng pagbabanta. Umalis ka bago pa ako tumawag ng gwardya. Ngunit hindi pa rin umalis ang bata. Sa halip lumapit pa ito ng isang hakbang. Mia ang pangalan niya, di ba? Naramdaman ni Daniel na nanindig ang kanyang mga balahibo. Paano nalaman ng batang ito ang pangalan ng kanyang anak? Iniharang niya ang kanyang katawan sa pagitan ng bata at ng wheelchair. Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan niya? Lagi ko kayong nakikita dito. Paliwanag ng bata, ang tono ay simple at prangka. Tuwing Sabado ng hapon, laging pink o dilaw ang damit niya, hindi nag-iiba. At lagi kang may dalang pandesal na ibinibigay mo sa mga kalapati. Natigilan si Daniel. Totoo. Lahat ng sinabi nito ay totoo. Hindi niya namalayan na ang kanilang ritual ay naging isang bukas na aklat para sa isang estranghero. Isang pakiramdam ng hiya at takot ang bumalot sa kanya. Gaano na sila katagal pinagmamasdan nito? Wala kang pakialam sa amin. Giit ni Daniel, hinawakan nang mahigpit ang mga hawakan ng wheelchair, handa nang umalis. Lubayan mo kami. Papa. Ang boses ay tila bulong ng hangin, napakahina na halos hindi marinig. Ngunit para kay Daniel, umalingaw-ngaw ito na parang kulog. Binitawan niya ang wheelchair at napaharap sa kanyang anak. Si Mia, ang kanyang anak na ilang buwan nang hindi nagsasalita, maliban kung tatanungin. Ang kanyang anak na ang mga mata ay laging walang buhay. Ngayon, ang mga matang iyon ay nakatingin hindi sa kanya, kundi sa batang lalaki. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, may nakita si Daniel sa mga matang iyon. Hindi ito pag-asa, hindi pa. Ngunit ito ay kuryosidad, interes. Isang maliit na kislap ng buhay. Papa, ulit ni Mia, ang boses ay basag, ngunit malinaw. Hayaan mo siya. Naramdaman ni Daniel na tila gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay biglang nanghina. Ang kanyang anak, ang kanyang tahimik na anak, ay nagsalita. Para sa batang ito. Napatingin siya mula kay Mia patungo sa bata na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang kumpiyansa sa mga mata nito ay hindi nagbago, ngunit ngayon may nakita si Daniel na iba pa pag-unawa. Hindi ako estranghero, sabi ng bata. Ako si Kai. Bumagsak ang mga balikat ni Daniel. Anong pagpipilian niya? Sa loob ng 2 taon, sinunod niya ang payo ng mga eksperto, ang luhika ng siyensya. At lahat sila ay nabigo. Ngayon, isang bagay na hindi maipaliwanag, isang bulong mula sa kanyang anak, ang nag-aalok ng ibang daan. Isang daan na katawa-tawa at imposible. Ngunit ang boses ni Mia, iyon ang nag-iisang himig na gusto niyang muling marinig. Sa bahay ton, sabi ni Daniel, ang kanyang sariling boses ay tila pagod at dayuhan sa kanyang pandinig. Hindi dito. Kung seryoso ka, pumunta ka sa bahay. Sige po, sagot ni Kai, walang bakas ng pag-aalinlangan. Alam mo ba kung saan? Tumango si Kai. Sa malaking bahay na may itim na gate, sa may kanto ng Acacia Avenue. Madalas po akong dumaan doon. Muling naramdaman ni Daniel ang malamig na kilabot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito takot. Isang bagay na iba. Tadhana marahil o desperasyon lang. Lunes. 3:00 ng hapon, utos ni Daniel. Huwag kang mahuhuli at maligo ka. Tumango lang si Kai. Walang nangiti, walang karagdagang salita. Tumalikod ito at nagsimulang tumakbo. Ang mga hubad na paa nito ay mabilis na nawala sa kulay abong tanawin ng parke na tila isa lamang itong multo na dumaan. Naiwan si Daniel nakatayo sa ilalim ng payong, ang ambon ay patuloy na pumapatak. Dahan-dahan siyang lumingon kay Mia. Nakatingin pa rin ito
sa direksyon kung saan nawala si Kai. At sa mga labi ng kanyang anak, may isang bagay na halos nakalimutan na ni Daniel kung ano ang itsura, isang bahagyang pagkurba ang anino ng isang nanngiti. Itinulak niya ang wheelchair pabalik sa kanilang sasakyan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng kawalan ng pag-asa. Puno na ito ng isang tanong, isang nakakatakot delikado at hindi kapani-paniwalang tanong na nagsisimula nang bumuo ng isang maliit at marupok na bagay sa loob ng kanyang durog na puso pag-asa. Ang Lunes ay dumating na may dalang bigat at alinlangan. 3:00 ng hapon, tumunog ang doorbell ng mansyon ng mga Mendoza. Ang tunog na karaniwang nagbabadya ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad ay tila nag-iba ng kahulugan sa araw na yon. Si Consuelo ang matapat na kasambahay na halos 2 dekada nang nagsisilbi sa pamilya ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang uniforme ay plansado at walang gusot, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi maitagong pagtataka at pagdududa. Sa labas ng pinto, nakatayo si Kai. Sinubukan nitong mag-ayos. Basa pa ang kanyang buhok na tila isinuklay gamit ang sariling mga daliri. Ang kanyang damit bagamat luma ay mas malinis kumpara noong sila'y nasa parke. Ngunit ang kanyang mga paa ay nananatiling walang sapin, isang malinaw na paalala ng mundong kanyang pinanggalingan. "Anong kailangan mo, bata?" tanong ni Consuelo. Ang boses ay formal ngunit malamig. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng bisita. Bago pa makasagot si Kai, lumitaw si Daniel mula sa likuran. "Panauhin ko siya, Consuelo. Papasukin mo siya." Ang pagkagulat sa mukha ni Consuelo ay hindi napigilan. "Panauhin, sir." "Oo." Mariing sagot ni Daniel at lumingon kay Kai. "Halika, pasok." Pumasok si Kai sa loob. Ang bawat hakbang niya sa makinang na marmol na sahig ay tila isang paglabag sa kaayusan ng lugar. Ang malamig na hangin mula sa sentralisadong aircon ay dumampi sa kanyang balat, isang bagay na hindi niya nararanasan sa maalinsangang mga kalye ng Maynila. Ang amoy ng mamahaling panlinis at sariwang bulaklak ay sumalakay sa kanyang pangamoy. Napapalibutan siya ng matataas na kisame, malalaking bintanang salamin, natanawang hardin at mga muebles na gawa sa dark wood na mukhang mas matanda pa sa kanya. Ito ay ibang-iba sa mundo niya. Isa itong palasyo. Isa itong kulungan. Dinala siya ni Daniel sa sala. Naroon si Mia sa kanyang wheelchair, malapit sa bintana, sa parehong posisyon noong sila'y nasa parke. Nakatingin sa labas sa kawalan. Hindi nagsalita si Kai. Sa halip na lumapit agad kay Mia, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Dahan-dahan siyang umupo sa mamahaling Persian rug sa sahig na kade-kwatro, na tila ba na sa isang simpleng banig lamang siya. Nakita ni Daniel ang pagkunot ng noo ni Consuelo na halatang gustong sumuway sa paglapastangan sa karpet, ngunit pinigilan siya ng isang senyas mula kay Daniel. "Mia," mahinang tawag ni Kai. Hindi lumingon ang bata. Hindi pinilit ni Kai. Sa halip nagsimula siyang magtanong ng mga simpleng bagay. "Anong paborito mong kulay?" Isang mahabang katahimikan. Akala ni Daniel ay hindi sasagot si Mia. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang halos hindi marinig na bulong ang lumabas sa bibig nito. "Rosas." "Maganda yon," sabi ni Kai. "Katulad ng bougainvillea." "Anong musika ang gusto mong pakinggan?" "Piano," muling bulong ni Mia. "Gusto ko rin ang tunog ng piano." Sabi ni Kai tumatango na tila sila'y matagal nang magkakilala. Parang patak ng ulan. Sa ganoong paraan nagpatuloy ang kanilang sesyon. Walang sayaw, walang mahika. Isang batang lalaki lang na nakaupo sa sahig nagtatanong ng mga simpleng bagay sa isang batang babae na nakalimot na kung paano mabuhay. Si Daniel ay nakatayo. Sa isang sulok pinapanood, ang lahat ng puso niya'y pinaghalong pag-asa at pag-aalala. Hanggang sa isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. "Daniel, nasaan ka?"
Bakit nakabukas ang gate? Isang babae ang pumasok sa sala na tila pag-aari niya ang mundo. Si Doña Victoria Mendoza, ang ina ni Daniel. Nakasuot ito ng eleganteng bestida, pinalamutian ng perlas na hikaw at kwintas. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang muka ay mayroong permanenteng ekspresyon ng kahigpitan at pagmamataas. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa eksena. Sa gitna ng sala ang kanyang apo sa wheelchair at isang marungis na batang kalye na nakaupo sa kanyang mamahaling karpet. Nanliit ang mga mata ni Doña Victoria. Ano ito, aniya ang boses ay matalas na parang kutsilyo. Lumakad siya palapit, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa sahig. Daniel, anong ginagawa ng pulubing yan dito sa pamamahay ko? Mama, hinahon ka, sabi ni Daniel, lumapit para salubungin ang ina. Bisita ko siya. Nandito siya para kay Mia. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala kay Doña Victoria. Para kay Mia, anong magagawa ng isang basahan para sa apo ko? Baka magnakaw lang yan dito. Tumingin siya ng diretso kay Kai na nanatiling kalmado at nakaupo, ang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. Hoy bata, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Magkano ang kailangan mo para umalis ka at wag nang bumalik? Sabihin mo, bibigyan kita para lang layuan mo ang pamilya ko. Mama, tama na. Saway ni Daniel, ang kanyang pasensya ay nauubos na. Ngunit hindi nagpaawat si Doña Victoria. Itinuon niya ang galit kay Daniel. Nag-iisip ka pa ba, Daniel? Pagkatapos ng lahat ng ginastos natin sa mga doktor, magdadala ka ng isang manggagamit dito. Isang batang kalye na sigurado akong may daladalang sakit at kung ano-anong kuto. Sa bawat salita, lalong nararamdaman ni Daniel ang pag-init ng kanyang dugo. Sa loob ng 2 taon, hinayaan niyang diktahan siya ng kanyang ina, ng mga doktor, ng lahat. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang tahimik na dignidad sa mukha ni Kai at ang bahagyang paggalaw ni Mia na tila gustong ipagtanggol ang bagong kaibigan, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Mama, sabi ni Daniel, ang boses ay mahinahon ngunit may bakal na determinasyon na ngayon lang narinig ng kanyang ina. Humarang siya sa pagitan ni Doña Victoria at ni Kai. Ako ang nagpasya nito. Natigilan si Doña Victoria. Ang pangalan niya ay Kai. Pagpapatuloy ni Daniel. At nandito siya dahil inimbitahan ko siya. Dahil sa kanya nagsalita ulit si Mia. Kaya't kung maari, Mama, bigyan mo kami ng espasyo. Iyang mukha ni Doña Victoria ay namula sa galit at pagkainsulto. Hindi siya makapaniwalang ang kanyang sariling anak na palaging sunod-sunuran ay kinakalaban siya para sa isang estranghero. Isang pulubi. Tinitigan niya si Daniel ng masama, ang mga matay nag-aapoy. Pagkatapos ibinaling niya ang tingin kay Kai na para bang isang nakakadiring insekto. Tandaan mo ito, Daniel? Aniya ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Kung may mangyaring masama sa apo ko dahil sa batang kalye, na yan hinding-hindi kita mapapatawad. Tumalikod siya, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa pagkapahiya. Sisingilin kita. Mabilis siyang naglakad paalis, ang matinis na tunog ng kanyang mga takong. Sa marmol na sahig ang tanging ingay na naiwan. Nang magsara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Napabuntong hininga si Daniel, ang lakas ng loob niya kanina ay unti-unting napalitan ng pagod. Ngunit nang tignan niya si Kai, nakita niyang nakatingin ito, hindi sa kanya kundi kay Mia. At sa mga mata ng kanyang anak, ang kislap na nakita niya sa parke ay mas luminaw ng kaunti. Sa araw na yon, sa gitna ng malawak na sala na nagsisilbing lungga ng leon, isang linya ang ginuhit. At alam ni Daniel, sa kaibuturan ng kanyang puso, na para sa kapakanan ng kanyang anak, kailangan niyang manindigan sa linyang yon, anuman ang mangyari.
Sa ikatlong pagbisita ni Kai 2 araw, pagkatapos ng komprontasyon nila ni Doña Victoria, may dala siyang isang maliit at patag na bagay na maingat niyang hawak sa kanyang 2 kamay. Hindi ito bagong laruan o anumang mamahalin. Isa itong lumang kalimba, isang maliit na instrumentong gawa sa kahoy na may mga metal na tipa. Ang kahoy nito ay gasgas na at may mga ukit na hindi maintindihan at ang ilang metal na dulo ay bahagya ng kinalawang. Halatang may pinagdaanan na ito, isang bagay na may sariling kwento ng kalungkutan. Gaya ng dati, umupo si Kai sa sahig sa harap ni Mia. Ngunit sa pagkakataong ito, inilapag niya ang kalimba sa kanyang kandungan. Hindi muna siya nagsalita. Pinagmasdan lang niya si Mia na tila sinusukat ang bigat ng katahimikang bumabalot sa silid. Si Daniel ay nasa kanyang paboritong silya sa di kalayuan, nagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa 2 bata. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ni Kai na paglaruan ang mga tipa ng kalimba gamit ang kanyang mga hinlalaki. Isang himig ang umalingaw-ngaw sa sala. Hindi ito ang perpektong tunog ng grand piano ni Mia na nakatayo sa kabilang sulok. Ang tunog ay simple malambing at medyo basag, parang tunog ng patak ng ulan sa isang dahon o isang uyayi na kinakanta sa gitna ng bukirin. Isang himig na galing sa lupa, hindi sa isang concert hall. Sa simula, walang reaksyon si Mia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa hardin, sa labas, na tila hindi naririnig ang musikang nagpupuno sa hangin. Sa kapatid ko to, sabi ni Kai habang patuloy na tumutugtog. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa instrumento. Noong mga panahong hindi pa siya makalakad, ito lang ang pinapakinggan niya. Tumigil siya sa pagtugtog at tumingala kay Mia. Gusto mong malaman ang kwento niya? Hindi sumagot si Mia, ngunit hindi rin siya umiling. Para kay Kai, sapat na yon. Pareho kayo. Panimula ni Kai. Masayahin din siya dati. Mahilig tumakbo umakyat ng puno. Pero isang araw bang nagbago ang lahat? Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang isang anino ng sakit sa mukha ng bata. Umalis si Mama, sabi ni Kai. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Isang araw paggising namin wala na siya. May kasama siyang ibang lalaki. Nakita namin. Sinubukan siyang habulin ng kapatid ko si Nika. Tumakbo siya palabas ng bahay namin sa may hagdanan. Nadulas siya. Nahulog. Ang bawat salita ay tila isang bato na bumabagsak sa tahimik na lawa ng sala. Hindi na siya nakatayo pagkatapos pagpapatuloy ni Kai. Sabi ng doktor wala namang nabali, pero ayaw nang gumalaw ng mga binti niya. Katulad mo, pinili niyang huminto. Napatingin si Kai kay Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi kayang ibigay ng sinumang doktor. Galit siya. Galit siya kay Mama dahil iniwan kami. At galit siya sa sarili niya dahil hindi niya ito napigilan. Naisip niya siguro kasalanan niya. Siguro kung hindi siya tumakbo, hindi siya mahuhulog, kaya't mas pinili na lang niyang huwag nang gumalaw. Kasi kung hindi ka gagalaw, hindi ka masasaktan. Sa mga huling salitang iyon, isang hikbi ang kumawala mula kay Mia. Isang maliit na tunog lamang, ngunit sapat na iyon para mapatigil si Daniel sa kanyang paghinga. Dahan-dahan nagsimulang manginig ang mga balikat ni Mia. Isang luha, pagkatapos ay isa pa ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Maya-maya siya ay humahagulgol na isang tunog na puno ng sakit at pighati na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Hindi lang ito iyak para sa kapatid ni Kai. Ito ay iyak para sa kanyang sarili, para sa kanyang ina, para sa buhay na ninakaw sa kanya. Muling pinatugtog ni Kai ang kalimba. Ang simpleng himig ay nagsilbing kanlungan sa gitna ng bagyo ng emosyon ni Mia. Hindi niya ito sinubukang patahanin. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat.
At noon nangyari ang himala, isang maliit marupok na himala. Habang umiiyak si Mia at tumutugtog si Kai, kusang gumalaw ang mga daliri ng kanang kamay ni Mia na nakapatong sa kanyang kandungan. Bahagya lamang, isang halos hindi mapansing paggalaw, ngunit gumalaw ito. Sumunod ang isa pa. Tila ang mga daliri niya sa kanilang sariling paraan ay sumasabay sa ritmo ng kalungkutan at pag-asa na dala ng himig ng kalimba. Nakita ito ni Daniel. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Ang puso niya ay kumabog ng napakabilis na tila sa sabog. Ito na. Ito ang unang senyales, ang unang patunay na marahil-marahil ay hindi nga siya nababaliw sa pagtitiwala sa batang ito. Nang gabing iyon, matapos umalis si Kai, hindi mapakali si Daniel. Nagpabalik-balik siya sa kanyang study, ang imahe ng paggalaw ng mga daliri ni Mia ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tumunog ang kanyang cellphone, isang email, mula sa pribadong investigador na kinontrata niya 3 araw na ang nakalipas. Ang subject initial report Kai. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang attachment. Isang maikling dokumento na may larawan ni Kai nakuha sa malayo. Ang mga detalye ay simple ngunit brutal. Pangalan Ricardo Kai, Reyes edad 12 mga magulang ama, pumanaw atake sa puso. Inalokasyon, hindi matukoy umalis sa pamilya 7 taon na ang nakalipas. Kapatid Nika Reyes, 10. Inampon ng isang pamilya sa Cebu. Mga medical records ay nagpapatunay ng temporary paralysis dahil sa trauma matapos ang isang aksidente pagkahulog. Napatitig si Daniel sa screen. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Ang bawat salita na binitawan ng bata ay hindi kasinungalingan. Hindi ito isang modus para makapanlamang. Ito ay ang hubad at masakit na katotohanan ng isang buhay na sinira ng trahedya. Isinara niya ang laptop at isang mabigat na pakiramdam ang dumagan sa kanya. Ang batang lalaki na nagdala ng kislap ng pag-asa sa kanyang anak ay isang batang nagdurusa rin, marahil ay higit pa sa kanilang dalawa. At sa sandaling iyon, alam ni Daniel na ang kanyang desisyon ay hindi na lamang tungkol sa pagpapagaling kay Mia. Ito ay tungkol na rin sa pagprotekta sa isang batang lalaki na ipinagkatiwala sa kanya ng tadhana. Bago pa man magsimula ang kanilang sesyon, sa araw na yon hinarang ni Doña Victoria si Kai sa pasilyo patungo sa hardin. Nag-iisa lang ang bata. Ang matanda ay tila isang mangangasong naghihintay sa kanyang biktima. Bata. Simula ni Doña Victoria, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Walang sino mang nakakarinig sa kanila. Huminto si Kai at magalang na tumingin sa kanya. Po! Mula sa kanyang mamahaling leather na bag, kumuha si Doña Victoria ng isang makapal na sobre. Inilabas niya ang laman nito, isang makapal na bugkos ng mga tig-1,000 piso, selyado pa ng bangko. Itinapat niya ito sa harap ng mukha ni Kai. Heto na. Anya ang bawat salita ay may halong lason. Alam kong pera lang ang habol mo. Sige, kunin mo na ito. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo dito. Malayo sa amin. Ang mga mata ni Kai ay sandaling napatingin sa pera. Pagkatapos ay muling ibinalik kay Doña Victoria. Walang kasakiman, walang interes. Tanging isang malalim na kalmaduhan. Umalis ka na. Utos ng matanda iginigiit ang pera palapit sa bata. Ito na ang bayad mo. Marahang umiling si Kai. Hindi niya kinuha ang pera. Sa halip nagsalita siya sa isang tinig na mas matanda. Kaysa sa kanyang edad, isang tinig na puno ng karanasang hindi dapat taglayin ng isang bata. Hindi po nabibili ang pag-asa, ma'am, sabi niya. At hindi rin po mabibili ang tiwala ng anak ninyo. Sa isang iglapang kontroladong galit ni Doña Victoria ay sumabog. Ang pagtanggi ng bata ay isang sampal sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang yaman. Isang pulubi na tumatanggi sa kanyang pera.
Isang insultong hindi niya kayang palampasin. Nanginginig sa puot ang kanyang mga kamay habang mabilis niyang isinilid pabalik ang pera sa kanyang bag. Magbabayad ka sa kahambugan mo, bulong niya bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Hindi pinansin ni Kai ang pagbabanta. Pumasok siya sa sala na tila walang nangyari. Nandoon si Mia naghihintay at sa mga mata nito ay may isang bagong kislap. Isang kislap ng pananabik. Umupo si Kai sa sahig, kinuha ang kanyang luma at minamahal na kalimba at sinimulang tumugtog. Ang pamilyar na himig ay muling pumuno sa silid, ngunit ngayon may kakaiba. Ang musika ay tila may mas malalim na kahulugan, isang awit ng paglaban sa gitna ng kadiliman. Nakinig si Mia. At sa pagkakataong ito, hindi na lang ang kanyang mga daliri ang gumalaw. Dahan-dahan na tila may sariling isip ang kanyang kanang kamay ay umangat mula sa kanyang kandungan. Nanginginig ito sa pagsisikap, ngunit umangat ito. Sinundan ito ng kanyang braso, gumagawa ng isang mabagal at magandang arko sa hangin na parang isang mananayaw na muling natututunan ang kanyang mga galaw. Napasingap si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Hindi ito tulad ng paggalaw ng mga daliri. Ito ay isang buong intensyonal na kilos. Isang sayaw, isang sagot sa musika, isang sinag ng pag-asa na napakatindi na halos nakakasilaw. Sa sulok ng kanyang mga mata, naramdaman ni Daniel ang pangingilid ng mga luha. Ang 2 taon ng paghihintay, ng pagdarasal, ng pagkabigo, lahat ay tila naglaho sa isang iglap na yon ng purong mahika. Ngunit ang mga sandali ng mahika ay marupok, at ang kadiliman ay laging nag-aabang. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa kanilang sandali. Bumukas ng malakas ang pinto ng sala. Nakatayo roon si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay kulubot sa galit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila isang hayop na nasugatan. Nakita niya ang paggalaw ng braso ni Mia, nakita niya ang nangiti sa mukha ni Kai, at nakita niya ang luha ng kagalakan sa mga mata ni Daniel. At para sa kanya ito ay isang pagkatalo. Tigilan niyo yan! Sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Sa isang bilis na hindi inaasahan mula sa isang babaeng kanyang edad, sumugod si Doña Victoria, papasok sa sala. Ang kanyang target ay hindi si Mia o si Daniel, kundi ang batang lalaki na nakaupo sa sahig, ang pinagmumulan ng mahikang sumisira sa kanyang kontrol. Bago pa man makakilos si Daniel, dinaklot ng matanda ang kalimba mula sa mga kamay ni Kai. Ang luma at minamahal na instrumento ay tila isang laruan sa kanyang nanginginig na mga kamay na puno ng galit. At sa isang marahas na galaw, ibinato niya ito ng buong lakas sa marmol na sahig. Isang malakas at masakit na tunog ng nababasag na kahoy at nababaluktot na metal ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang malambing na himig ay napalitan ng isang ingay ng karahasan. Ang mga piraso ng kahoy ay tumalsik at ang mga metal na tipa ay kumalat sa sahig na parang mga luhang pilak. Nakatitig si Kai. Sa wasak na instrumento, ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang sakit na mas malalim pa sa pagkawasak ng isang material na bagay. Iyon ay alaala ng kanyang kapatid. Iyon ang tanging yaman niya. Tingnan natin kung paano ka magpapatugtog ngayon. Pasigaw na sabi ni Doña Victoria, ang kanyang dibdib ay humihingal sa tagumpay at puot. Ngunit ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula kay Mia. Isang sigaw na puno ng takot at pagkawala, ang parehong sigaw na ibinigay niya noong araw ng aksidente. Ang kanyang umuusbong na pag-asa ay biglang dinurog at ang trauma ay muling bumalik. Sakto namang pagpasok ni Daniel mula sa kanyang study na naalarma ng ingay. Ang kanyang mga mata ay nasaksihan ang lahat, ang wasak na kalimba sa sahig, ang takot sa mukha ni Mia, ang pananahimik ni Kai, at ang kanyang ina na nakatayo. Sa gitna ng lahat, ang dibdib ay humihingal
sa tagumpay at galit. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang kanyang ina at sa mga mata ni Daniel may isang bagay na lumamig, isang bagay na tuluyan ng nabali. Pulutin mo. Mahinahon, ngunit may bigat na utos ni Daniel. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagbigay dito ng bigat at kapangyarihan. Nagulat si Doña Victoria. Ano? Ang sabi ko, pulutin mo ang bawat piraso. Ulit ni Daniel ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap mula sa pagkakatitig sa ina. Isang mapanghamak na ngisi ang gumuhit sa labi ng matanda. Hindi ako utusan, Daniel, at lalong hindi ako mag-aaksaya ng panahon sa basura. Hindi na sumagot si Daniel, siya mismo ang lumuhod sa sahig. Sa harap ng kanyang ina ng kanyang umiiyak na anak at ng batang lalaking na natiling tahimik, isa-isa niyang pinulot ang mga piraso ng sirang kalimba. Ang bawat piraso ay tila isang hiwa sa kanyang puso. Nang matipon na niya ang lahat, sa kanyang mga palad dahan-dahan siyang tumayo. Hinarap niya ang kanyang ina. Hindi ito ang pamamahay mo, Mama. Bahay ko ito. At sa bahay ko hindi sinasaktan ang mga bata. Ang mukha ni Doña Victoria ay nagbago, mula sa galit patungo sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Maari kang bumisita. Pagpapatuloy ni Daniel ang boses ay matatag. Maari mong dalawin ang apo mo, pero wala ka ng karapatan dito hanggat hindi mo natututunang rumespeto sa mga taong nasa ilalim ng aking bubong, kasama na si Kai. Tumalikod siya at nilapitan si Kai. Iniabot niya ang mga piraso ng wasak na instrumento sa bata. Pasensya ka na, bulong niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Consuelo na nakatayo sa may pintuan na mumutla. Consuelo, ihatid mo na si Kai pa uwi. Kinabukasan hindi pumasok sa opisina si Daniel. Sa halip pagkatapos ng almusal, pinuntahan niya si Kai sa lugar kung saan ito madalas matagpuan sa lilim ng isang malaking puno sa likod ng simbahan ng Quiapo. Tahimik at malungkot ang bata. Halika, sabi lang ni Daniel. May pupuntahan tayo. Dinala niya si Kai sa isang mall sa isang tindahan ng mga instrumento. Malawak ang pagpipilian mga gitara, piano at isang buong seksyon ng mga etnikong instrumento. Pumili ka, sabi ni Daniel. Kahit alin, kahit ang pinakamahal. Ngunit hindi pumili si Kai ng magarbong instrumento. Ang pinili niya ay isang simple at maliit na kalimba gawa sa kahoy ng niyog, halos kamukha ng dati niyang pag-aari. Ang presyo nito ay maliit na bahagi lamang ng halagang handang gastusin ni Daniel. Pag-uwi nila, naabutan nila si Mia sa sala. Nang makita nito, ang bagong kalimba sa mga kamay ni Kai, isang maliit, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Doña Victoria na naroon din at sumusubok na kausapin ang apo ay tila hangin na hindi pinapansin. Sa unang pagkakataon, pinili ni Mia kung kanino ang kanyang katapatan. Nang hapon ding iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating si Dr. Patrick, ang matagal ng doktor ng pamilya. Halatang ipinadala siya ni Doña Victoria. Pinapunta ako ng iyong ina Daniel. Nag-aalala siya sa mga di pangkaraniwang pamamaraan na ginagamit mo, sabi ng doktor sa isang pribadong pag-uusap nila sa study ni Daniel. Pabayaan mo siyang mag-alala, sagot ni Daniel. Gusto mo bang makita ang resulta ng di pangkaraniwang pamamaraan na yon? Pinapasok ni Daniel si Dr. Patrick sa sala kung saan nag-uumpisa na sina Kai at Mia. Tahimik na nag-obserba ang doktor. Nakita niya kung paano sa tunog ng bagong kalimba, muling sinubukan ni Mia na igalaw ang kanyang braso. Mabagal nanginginig ngunit may intensyon. Nakita niya ang koneksyon sa pagitan ng dalawang bata, isang bagay na hindi kayang sukatin ng anumang medical equipment. Pagkatapos ng halos kalahating oras, kinausap ni Dr. Patrick si Daniel ng sarilinan. Inayos niya ang kanyang salamin, isang senyales na seryoso ang kanyang sasabihin. Daniel, ang ginagawa ng batang yan ay hindi siyensya.
Hindi ito medisina. Panimula niya. Ngunit at huminto siya tila pinipili ng mabuti ang kanyang mga salita. Bilang isang doktor na sumubaybay kay Mia sa loob ng 2 taon, hindi ko maipagkakaila ang resulta. Mayroon siyang nagagawang positive psychological breakthrough na hindi namin nagawa. Gumigising ang kanyang isip at sumusunod ang kanyang katawan. Kaya't susuportahan mo ako? Tanong ni Daniel. Hindi ko ito maaaring opisyal na i-recommended, sabi ni Dr. Patrick. Ngunit bilang kaibigan sasabihin ko sa iyo ito, mag-ingat ka, pero ipagpatuloy mo. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig si Doña Victoria sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang bawat salitang pabor kay Kai mula sa isang taong pinagkakatiwalaan niya ay tila isang karayom sa kanyang dibdib. Natalo siya. Ang kanyang impluwensya, ang kanyang pera, ang kanyang mga koneksyon, lahat ay nabigo. Napahiya siya sa sarili niyang teritoryo. Pumasok siya sa kanyang silid, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at matinding puot. Kung hindi niya kayang paalisin ang bata, gamit ang sarili niyang kapangyarihan, gagamitin niya ang kapangyarihan ng batas. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagdadial. Hello, Department of Social Welfare and Development. Sabi niya sa malamig at kinontrol na boses. Mayroon akong isusumbong. Isang batang pinababayaan sa kalye. Isang menor de edad na walang nag-aarugang magulang. Isang nangiti, isang mapait, at mapanirang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, alam ko kung nasaan siya ngayon. May bagong sidhi ang bawat sesyon. Ang karahasang ipinakita ni Doña Victoria ay hindi nagsilbing lason, bagkus ay naging apoy na lalong nagpaalab sa determinasyon ng lahat. Ang sala na naging saksi sa pagwasak ay naging isang sagradong lugar para sa paghilom. Hawak ni Kai ang bago niyang kalimba. Ang tunog nito ay mas malinaw, mas buo, ngunit ang himig na kanyang tinutugtog ay nanatiling pamilyar, isang awit ng kalungkutan na unti-unting nagiging awit ng pag-asa. Hingamiya mahinang bulong ni Kai, ang kanyang mga mata ay nakapikit na tila dinadama ang bawat nota. Hayaan mong ang tunog ay pumasok sa'yo, hindi lang sa tenga kundi sa buong katawan. Pabayaan mong umabot hanggang sa pinakadulo ng mga daliri mo sa paa. Nakapikit din si Mia. Ang kanyang muka ay puno ng konsentrasyon. Ang kanyang braso na kaya na niyang igalaw nang may intensyon ay marahang gumagalaw sa hangin, sumasabay sa ritmo. Ngunit sa araw na yon, may iba siyang hinahanap. May iba siyang sinusubukang abutin. Inilalaan niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi sa kanyang mga braso, kundi sa mga bahagi ng kanyang katawan na matagal nang natutulog. Noon ito, nakita ni Daniel. Mula sa kanyang kinauupuan, nakatitig siya sa mga paa ni Mia. Isang bahagyang kislot. Sa dulo ng hinlalaki sa kanang paa ni Mia, isang halos hindi mapansing paggalawang naganap. Napakabilis na kung hindi ka nakatutok ay hindi mo mapapansin. Ngunit nakita ito ni Daniel at nakita rin ito ni Kai na kahit nakapikit ay tila nararamdaman ang bawat pagbabago sa silid. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kai. Hindi niya binago ang kanyang pagtugtog. Pinagpatuloy niya ang mahinahon na himig na tila nagbibigay ng pahintulot sa anumang gustong mangyari. At nangyari itong muli. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Ang hinlalaki ni Mia ay kumibot at sinundan ito ng isa pang daliri. Idinilat ni Mia ang kanyang mga mata ng lalaki sa gulat. Tumingin siya sa sarili niyang paa na para bang ito'y pag-aari ng ibang tao. Gumagalaw. Bulong niya, ang boses ay puno ng pagkamangha. Bumaling siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kumpirmasyon. Papa, gumalaw. Ang dalawang salitang yon ay parang isang malakas na agos na bumasag sa lahat ng pader ng pagpipigil ni Daniel. Mabilis siyang lumapit sa wheelchair ng anak lumuhod at hinawakan ang kamay nito. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mga luhang hindi na ng kalungkutan, kundi ng purong kagalakan.
Nakita ko, anak. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nakita ko. Ang tagumpay na yon ay nagdala ng bagong liwanag sa buong pamamahay. Ang hangin ay tila mas magaan, ang mga kulay ay mas matingkad. Nagluto si Consuelo ng paboritong sinigang ni Mia at ang amoy nito ay pumuno sa bawat sulok ng bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, ang hapagkainan ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Dito ka na kumain, Kai. Aya ni Daniel. Nakakahiya po, sir. Sagot ng bata na nakatayo malapit sa pinto, handa nang umalis. Hindi ka na sir sa akin, Kai. Ngumiti si Daniel. Daniel na lang, at hindi ka aalis. Parte ka ng gabing ito. Parte ka ng selebrasyong ito. Sa hapunan nakaupo si Kai sa tabi ni Mia sa isang mesang napapalibutan ng mga kubyertos na pilak at mga pinggang porselana. Kumain siya nang may pag-iingat, ngunit sa kanyang mga mata ay mababasa ang ligayang hindi maitatago. Nang matapos ang gabi at oras na para umuwi si Kai, pinigilan siya ni Daniel. Hindi ka na uuwi sa Quiapo ngayong gabi, sabi niya. Dito ka matutulog, sa guest room. Hindi makapaniwala si Kai. Pero, walang pero, sabi ni Daniel. Mapanganib na sa labas, dito ka na. Dinala niya si Kai sa guest room, isang silid na mas malaki pa sa dating tinitirhan ng buong pamilya ni Kai. May malambot na kama na may puting kumot, sariling banyo na may mainit na tubig at isang bintana na tanawang hardin. Para kay Kai, isa itong panaginip. Isang panaginip na natatakot siyang baka magising siya anumang oras. Kinagabihan, bago matulog, sinilip ni Daniel si Mia sa kanyang silid. Hindi pa ito tulog. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatitig sa kanyang mga paa na tila isang siyentipikong nag-aaral ng isang bagong tuklas na specimen. Isang apoy ng determinasyon ang nag-aalab sa kanyang mga mata. Papa, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga binti. Gusto kong subukan. Subukan ng ano, anak? Tumayo. Nag-alinlangan si Daniel. Masyado pang maaga. Ngunit ang determinasyon sa mukha ng kanyang anak ay hindi matatawaran. Dahan-dahan tinulungan niya itong pumwesto, hinahawakan ang matibay na headboard ng kama. Dahan-dahan lang, paalala niya ang mga braso'y handang sumalo. Itinukod ni Mia ang kanyang mga braso. Nagsimula itong manginig sa puwersa. Dahan-dahan sinubukan niyang ilipat ang bigat ng kanyang katawan sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang isang dahon sa malakas na hangin. Isang ungol ng pagsisikap ang kumawala sa kanya. Masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Daniel. Umiling si Mia. May mga butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang liwanag na ngayon lang nakita ni Daniel. Masakit, Papa, sabi niya humihingal. Pero, buhay, nararamdaman ko sila. Buhay sila. Tumagal lamang siya ng ilang segundo bago muling bumagsak sa kama, pagod ngunit masaya. Hindi ito pagkatalo. Ito ay isang panalo. Naramdaman niya ang sakit na nagpapatunay na ang kanyang mga binti ay muling nagigising. Kinabukasan, isang magandang umaga ang sumalubong sa kanila. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga bintana at ang buong bahay ay tila humihinga ng may bagong pag-asa. Maagang nagising si Daniel at pagbaba niya nakita niya si Kai na tahimik na nakaupo sa sala, pinagmamasdan ng hardin na naliligo sa liwanag ng umaga. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Sa unang pagkakataon nakita ni Daniel kung gaano kabagay ang bata sa lugar na yon. Naghahanda ng almusal, si Consuelo humuhuni ng isang masayang himig. Isang perpektong larawan ng isang normal at masayang umaga. Hanggang sa tumunog ang doorbell. Ang tunog ay matalas at mapilit, tila isang patalim na humiwa sa payapang umaga. Nawala ang nangiti ni Consuelo. Nagpunta siya sa pinto para buksan ito. Pagbalik niya, ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pag-aalala. Sir Daniel, bulong niya. May mga tao po.
mula sa DSWD. Nanlamig ang dugo ni Daniel. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Nakatayo roon ang dalawang tao, isang lalaki at isang babae, na may suot na mga ID. Ang babae ay may hawak na clipboard. "Kayo po ba si Mr. Daniel Mendoza?" Ang tanong ng babae, ang boses ay formal at walang emosyon. "Ako nga," sagot ni Daniel. "Kami po ay mula sa Department of Social Welfare and Development." Sabi ng babae, tinitingnan siya ng diretso sa mata. "Nandito kami dahil sa isang ulat tungkol sa isang menor de edad na walang kasamang tagapag-alaga. Narito kami upang isama siya sa aming kustodya." Ang mga salita ay binitawan sa hangin, malamig opisyal at mapanira. Ang marupok na pag-asa na kanilang itinayo ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang bawat salita mula sa social worker ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Daniel. DSWD, ulat kustodya. Ang mga salitang ito ay mga legal na tanikalang handang pumulupot sa batang nagbigay sa kanila ng kalayaan. "Nagkakamali yata kayo," sabi ni Daniel. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Walang batang napapabayaan dito. Ang ulat ay tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang Ricardo Reyes, kilala bilang Kai. Sagot ng babaeng social worker, hindi inaalis ang tingin sa kanyang clipboard. Ayon sa impormasyon, siya ay isang menor de edad na walang permanenteng tirahan at walang legal na guardian. Nakikita siyang pumapasok dito sa inyong pamamahay. Kailangan naming tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kaligtasan. Isang mapait na ngiti ang gustong kumawala sa mga labi ni Daniel. Ligtas siya sa kalye pero delikado siya sa isang tahanan. Sa likuran niya naririnig niya ang mga yabag. Lumabas si Kai mula sa sala na naakit ng mga boses. Nang makita niya ang mga taong may ID ng DSWD, isang pamilyar, natakot ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi ito ang takot sa dilim o sa gutom. Ito ang takot sa sistema, isang malamig, at walang mukhang halimaw na ilang beses na siyang sinubukang lamunin. Ang kanyang katawan ay nanigas handa nang tumakbo isang likas na reaksyon na natutunan niya para mabuhay. "Huwag kang mag-alala, Kai. Ako ang bahala." Mahinang sabi ni Daniel sa bata bago muling hinarap ang mga social worker. "Bisita ko siya. Nasa ilalim siya ng aking pangangalaga." "May legal po ba kayong dokumento para patunayan iyan, Mr. Mendoza? Isang adoption paper o kahit man lang isang temporary custody order?" Tanong ng lalaking kasama. Umiling si Daniel. "Wala pa pero..." "Kung ganoon po kailangan naming sundin ang protocol." Putol ng babae. Kailangan siyang sumama sa amin sa center habang iniimbestigahan namin ang kanyang sitwasyon. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng kalabog ang narinig mula sa itaas na sinundan ng tunog ng mga gulong ng wheelchair na mabilis na gumagalaw sa sahig na kahoy. At pagkatapos, isang boses ang sumigaw, isang boses na puno ng lakas at desperasyon. "Huwag." Lahat sila ay napalingon sa pinanggalingan ng sigaw. Sa tuktok ng hagdanan, naroon si Mia. Nag-iisa, itinutulak niya ang kanyang sariling wheelchair. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagsisikap, ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. "Huwag niyo siyang kunin." Sigaw niya muli, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bumaba ang mga social workers sa hagdanan. Ang kanilang mga profesional na muka ay bahagyang nagpakita ng pagkagulat. "Miss, ayos lang po ba kayo?" Hindi sila pinansin ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Kai. "Huwag kang sasama sa kanila, Kai." "Mia, anak, maghinahon ka," sabi ni Daniel papalapit sa hagdanan. Ngunit hindi nakinig si Mia. Sa isang iglap ng purong determinasyon na ipinanganak mula sa takot na muling maiwan, ginawa niya ang isang bagay na mas himala pa kaysa sa paggalaw ng kanyang mga daliri sa paa. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinukod niya ang kanyang mga kamay sa barandilya ng hagdan. Umungol siya sa hirap, ang mga ugat
Sa kanyang leeg ay lumitaw. At sa harap ng mga matang hindi makapaniwala, dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang sarili para tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang mga sapling sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga tuhod ay nagbabantang bumigay anumang oras, ngunit nakatayo siya. Nakakapit sa barandilya, nanginginig, pawisan, umiiyak, pero nakatayo. Huwag ninyong kunin si Kai. Sabi niya bawat salita ay isang pakikipaglaban. Kailangan ko siya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Ang mga social worker ay natigilan ng kanilang mga clipboard at protocol, ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng ganitong uri ng milagro. Si Consuelo ay napahawak sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Maging si Daniel ay hindi makagalaw, na para bang isang estatwa, pinapanood ang kanyang anak na muling tinutuklas ang sarili nitong lakas para ipaglaban ang isang taong mahalaga sa kanya. Siya. Patuloy ni Mia ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Siya ang nagturo sa akin kung paano muling tumayo. Hindi niyo siya pwedeng kunin sa akin. Ang babaeng social worker ang unang nakabawi mula sa pagkagulat. Tumingin siya mula kay Mia na nakatayo pa rin ng may paghihirap patungo kay Kai na nakatitig sa dalaga na may pagkamangha at pasasalamat. At pagkatapos ay tumingin siya kay Daniel. Ang kanyang profesional na panlabas ay bahagyang lumambot. Mr. Mendoza, sabi niya sa mas mahinahong boses. Malinaw na may kakaibang nangyayari dito. Ang protocol ay protocol, ngunit nakikita ko ang sitwasyon. Huminga siya ng malalim. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Kumuha kayo ng temporary custody order mula sa korte. Mag-file kayo ng petisyon para sa legal guardianship. Gawin ninyo ang lahat sa legal na paraan. Bibigyan namin kayo ng 1 linggo. Babalik kami. Tumingin siya kay Daniel ng may babala. Pero kung sa pagbalik namin ay wala pa kayong naipapakitang legal na hakbang, wala na kaming magagawa kundi sundin ang batas. Naiintindihan po ba? Tumango si Daniel, hindi maalis ang tingin sa kanyang anak na nakatayo. Naiintindihan ko. Maraming salamat. Umalis ang mga social worker na nag-iwan ng isang katahimikang mas mabigat kaysa dati. Nang mawala na sila, ang lakas na nagpatayo kay Mia ay biglang nawala. Bumagsak siya pabalik sa kanyang wheelchair, humihingal sa pagod. Mabilis na tumakbo si Daniel at si Kai palapit sa kanya. Okay ka lang, anak? Tanong ni Daniel. Hinahaplos ang buhok nito. Tumango si Mia, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Kai. Hindi kita hahayaang umalis. Bulong niya. Ngumiti si Kai at sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay umabot sa kanyang mga mata. Tinatanggal ang lahat ng bakas ng kalungkutan. Hindi ako aalis. Pangako niya. Sa sandaling iyon, mula sa isang madilim na sulok ng sala, lumitaw si Doña Victoria. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang plano ay hindi lang nabigo, ito ay sumabog sa kanyang mukha sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Ang kanyang sariling apo ay tumayo laban sa kanya. Ang batas na kanyang ginamit ay naging isang hamon para pagtibayin palalo ang pamilyang gusto niyang wasakin. Hinarap siya ni Daniel at ngayon, wala nang bakas ng pag-aalinlangan o paggalang sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at matigas na desisyon. Umalis ka, Mama, sabi niya. Daniel, anak. Sinabi kong umalis ka, ulit niya. Tapos na tayo. Nagawa mong gamitin ang sarili mong apo para sa iyong makasariling hangarin. Wala ka ng lugar dito. At pagkatapos sa harap ng kanyang ina, lumuhod si Daniel sa harap ni Kai. Hinawakan niya ang mga balikat ng bata. Kai, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng bata. Pasensya ka na sa lahat, pero tapos na ang pagtakbo mo. Tapos na ang pagiging mag-isa mo. Huminga siya ng malalim at binitawan ang mga salitang magiging pundasyon ng kanilang bagong buhay. Simula ngayon, deklara niya, hindi lang sa kanyang ina, kundi sa buong mundo.
Si Kai ay anak ko na rin. Ang deklarasyon ni Daniel ay hindi lamang salita. Ito ay naging isang pangako na agad niyang tinupad. Kinabukasan ng mansyon ay napuno ng mga abogado. Sinimulan nila ang masalimuot at nakakapagod na proseso ng legal na pag-aampon. Ang mga papeles ay inihanda, ang mga testimonya ay tinipon, at ang kwento ni na Daniel, Mia at Kai ay inilatag sa harap ng batas. Hindi na ito usapin ng habag, kundi usapin na ng pagbuo ng isang pamilya. Habang nagaganap ang legal na laban, isang bagong ritmo ang nabuo sa loob ng mansyon. Si Kai ay hindi na lamang isang bisita, isa na siyang permanenteng presensya. Ibinigay sa kanya ang guest room na unti-unti niyang ginawang sariling espasyo. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng mga damit na nakasabit sa aparador, sa halip na nakatago sa isang supot, mga librong nagsisimulang pumuno sa isang estante at isang kama na alam niyang babalikan niya gabi-gabi. Ang kanilang mga sesyon ni Mia ay nagpatuloy, ngunit mayroon ng bagong layunin. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpapagalaw ng mga paa, kundi tungkol sa pagpapalakas sa mga ito. Isinabay na rin nila ang regular na physical therapy. Ang tunog ng kalimba ay naging saliw sa mga ehersisyo, isang paalala na ang paggaling ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual din. Mabilis ang naging pag-unlad ni Mia. Ang kanyang mga hakbang na nooy nanginginig ay unti-unti nang nagiging matatag. Ngunit habang ang isang pamilya ay nabubuo, isang anino mula sa nakaraan ang biglang nagbalik. Isang hapon, habang si Kai ay nasa parke, isang ritual na hindi niya tinalikuran, isang paraan upang manatiling konektado sa kanyang pinagmulan, isang babae ang lumapit sa kanya. Payat ito, ang buhok ay may mga hibla na ng puti at ang mga mata nito ay may bakas ng matinding kalungkutan. Pamilyar ang mga matang iyon. Kai, tanong ng babae, ang boses ay nanginginig. Nanigas si Kai. Ang boses na yon, kahit 7 taon na niyang hindi naririnig, ay nakaukit pa rin sa kanyang alaala. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay tila isang drum na walang tigil sa pagtambol. Ang babae, ang kanyang ina. Ako to, anak. Sabi ng babae, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Si Mama. Isang bagyo ng emosyon ang sumabog sa dibdib ni Kai. Galit, pighati, pananabik, pagkalito. 7 taon ng mga tanong ng sakit ng pag-iisa ay biglang nagkatawang tao sa kanyang harapan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang puno ng bigat ng 7 taon. Bakit ka umalis? May sakit ako, Kai. Paliwanag ng ina, ang boses ay basag. Hindi sa katawan kundi dito. At itinuro niya ang kanyang sentido. Depresyon. Hindi ako makapag-isip ng tama noon. Akala ko, mas magiging mabuti kayo kung wala ako. Isang pagkakamali. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Sinabi niyang ginugol niya ang mga nakaraang taon sa pagpapagaling at nang magkaroon siya ng lakas, sinimulan niyang hanapin sila. Nahanap daw muna niya ang balita tungkol kay Nika at ngayon, siya naman. Nakatitig lang si Kai. Gusto niyang sumigaw, magalit, manumbat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bahagi sa kanya, isang maliit na batang lalaki na matagal nang naghihintay na gusto lang siyang yakapin. Hindi ko alam. Sabi ni Kai, ang kanyang boses ay tapat at puno ng pagkalito. Pinigilan niya ang sarili niyang emosyon. Hindi kita mapapatawad. Hindi pa ngayon. Tumango ang kanyang ina, tila inaasahan na ang sagot. Naiintindihan ko. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita kinalimutan, na mahal kita. Iniabot nito ang isang kapirasong papel. Ito ang address ko. Kung sakaling gusto mong mag-usap. Kinuha ni Kai ang papel, ngunit hindi siya nangako. Tumalikod ang babae at dahan-dahang naglakad palayo na nag-iwan kay Kai
na nakatayong mag-isa, mas lalo pang naguluhan kaysa dati. Pag-uwi niya sa mansyon halata, sa kanyang mukha ang bigat ng kanyang dinaramdam. Hindi niya ito naitago kay Daniel na may kakayahan ng basahin ang bawat kilos ng bata na parang isang bukas na aklat. Anong problema, Kai? Tanong ni Daniel nang gabing iyon habang sila'y nasa study. Si Mia ay natutulog na. Sa simula, nag-atubili si Kai. Ngunit sa huli, ibinuhos niya ang lahat. Ang pagbabalik ng kanyang ina, ang paliwanag nito, ang papel, na may address na nakatago sa kanyang bulsa. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay pinaghalong galit ng isang tinedyer at hinagpis ng isang batang inulila. Hindi nagsalita si Daniel habang nakikinig. Hinayaan niya lang na ilabas ni Kai ang lahat ng kanyang saloobin. Nang matapos ang bata, hindi niya ito binigyan ng payo kung ano ang dapat gawin. Hindi niya sinabing dapat mo siyang patawarin o huwag mo na siyang pansinin. Sa halip sinabi niya ang mga salitang pinakakailangan marinig ni Kai sa sandaling iyon. Naiintindihan ko. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng simpatya. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, galit, lungkot, pagkalito, lahat yan ay tama. Walang maling emosyon dito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kai. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon o bukas o sa susunod na buwan. Ang mahalaga, alam mo na hindi ka nag-iisa sa pagharap dito. Nandito ako. Nandito si Mia. Ano man ang piliin mong gawin, kasama mo kami. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang payo. Para kay Kai, iyon ay isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kanyang damdamin. Iyon ang katiyakan na anuman ang mangyari sa kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya sa kasalukuyan ay hindi magigiba. Sa kabilang banda, ang pag-unlad ni Mia ay patuloy na namumukadkad. Ang kanyang mga paa, na dati walang buhay, ay sumasayaw na ngayon sa ritmo ng kanyang paggaling. Isang hapon, habang sila'y nasa hardin at nagpapraktis, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Malapit na ang birthday ko, sabi niya kay Kai. Talaga, kailan? Sa susunod na buwan, mag-2:00 na ako. Sabi niya, may halong kaba at pananabik. Gusto kong mag-party. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na binanggit niya ang kanyang kaarawan. Para kay Daniel na narinig ang kanilang pag-uusap, mula sa malapit, ang simpleng pangungusap na yon ay isang musika sa kanyang pandinig. Anong gusto mong gawin sa party mo? Tanong ni Kai. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Tumingin siya sa kanyang mga paa, pagkatapos ay kay Kai, at pagkatapos ay sa malawak na hardin na nagsilbing entablado ng kanyang paggaling. Gusto kong sumayaw, bulong niya. Sa harap ng lahat, gusto kong ipakita sa kanila na kaya ko na ulit. Ang hamon ay inilatag. Hindi na lamang ito isang simpleng selebrasyon. Ito ay magiging isang deklarasyon, isang pagtatanghal ng tagumpay laban sa trahedya, isang sayaw ng muling pagsilang. At sa puso ng lahat ng ito, alam ni Mia na kailangan niya ang kanyang kapareha, ang batang lalaki, na nagturo sa kanya ng himig na nakalimutan na ng kanyang kaluluwa. Ang araw ng 12 kaarawan ni Mia ay dumating na may dalang sikat ng araw at simoy ng hangin na tila nakikisaya sa selebrasyon. Ang hardin ng mansyon na dating isang tahimik na saksi sa kalungkutan ay nabago. Puno ito ng mga puting lobo, mga bulaklak na rosas at maliliit na ilaw na nakasabit sa mga puno. Isang maliit na entablado ang itinayo sa gitna at ang mga mesa na may puting mantel ay nakakalat sa damuhan para sa mga bisita. Hindi ito isang magarbong pagdiriwang. Kakaunti lang ang bisita, mga malalapit na kaibigan ni Mia mula sa dati niyang eskwelahan sa ballet, ilang kasosyo sa negosyo ni Daniel at si Dr. Patrick. Simple, intimo, ngunit puno ng kahulugan. Sa isang sulok nakatayo si Kai. Nakasuot siya ng bagong polo at slacks na pinili mismo ni Daniel para sa kanya. Malinis, presentable, ngunit hindi pa rin mapakali.
Hindi siya sanay sa ganitong mga pagtitipon. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero na nagmamasid mula sa labas. Kinakabahan ka ba? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Daniel, na may hawak na 2 baso ng juice, ay nakangiting tumabi sa kanya. Medyo ponaminado ni Kai. Ako rin, sabi ni Daniel. Tumingin siya sa entablado. Ngayon ang araw na pinaghirapan ninyong dalawa. Sa kabilang banda ng hardin, isa pang hindi inaasahang eksena ang nagaganap. Nilapitan ni Doña Victoria na dumating ng walang imbitasyon, ngunit hindi naman pinaalis si Mia na kasalukuyang kausap ang mga kaibigan. Dala ng matanda ang isang maliit na kahon na may eleganteng pambalot. Para sa iyo, apo, sabi niya. Ang boses ay mas mahinahon kaysa dati. May bakas ng pagsisisi at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Happy birthday! Kinuha ni Mia ang regalo. Salamat, Lola. Sabi niya magalang ngunit may distansya. Ang sugat na nilikha ng matanda ay hindi pa ganap na naghihilom. Nang magsimulang dumilim at ang mga ilaw sa hardin ay magsimulang magningning na parang mga alitap-tap, umakyat si Daniel sa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagdalo sa isang napaka-espesyal na gabi. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 12 kaarawan ng aking anak na si Mia. Ipinagdiriwang din natin ang buhay, ang pag-asa at ang kapangyarihan ng isang koneksyon na kayang baguhin ang lahat. Bumaba siya ng entablado at isang malambing na musika mula sa piano ang nagsimulang tumugtog sa mga speaker. Lahat ng mata ay napunta sa isang gilid ng hardin. Mula roon dahan-dahang lumabas si Mia. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakatirintas na may maliliit na puting bulaklak. Sa kanyang mga kamay, wala siyang saklay. Sa kanyang tabi wala siyang alalay. Naglalakad siyang mag-isa. Ang bawat hakbang ay maingat ngunit matatag. Ang bawat hakbang ay isang tagumpay. Huminto siya sa gitna ng damuhan. Ang mga bisita ay napuno ng pagkamangha. Marami sa kanila ang huling nakita si Mia sa isang wheelchair, tahimik at walang buhay. Ang batang nasa harap nila ngayon ay tila isang ibang tao. Pumikit si Mia, dinadama ang musika. At pagkatapos, nagsimula siyang sumayaw. Hindi ito ang perpektong teknik ng ballet na dati niyang pinag-aaralan. Walang mga pirouette o grand jeté. Ang kanyang sayaw ay iba. Ito ay organiko. Ito ay galing sa puso. Ang kanyang mga braso ay gumagalaw na tila mga alon ng kanyang katawan ay yumuyugyog. Sa ritmo, ang kanyang mga paa ay gumagawa ng mga simpleng hakbang sa damuhan. Ito ay isang sayaw ng pasasalamat, isang sayaw ng kalayaan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatanghal, huminto siya at lumingon sa direksyon kung nasaan si Kai. Iniabot niya ang kanyang kamay, isang imbitasyon. Lahat ng mata ay napunta kay Kai. Nag-alinlangan siya ng isang segundo. Ang kanyang hiya ay nakikipaglaban sa tuwag ng sandali. Ngunit nakita niya ang tiwala sa mga mata ni Mia. Nakita niya ang pag-apura sa ngiti nito. Naglakad siya papunta sa gitna. Kinuha niya ang kamay ni Mia. At sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng kanilang maliit na mundo, sumayaw sila. Isang batang lalaki mula sa kalye at isang prinsesa na muling natutong lumakad. Ang kanilang mga galaw ay hindi perpektong magkatugma, ngunit ang kanilang mga puso ay iisa ang ritmo. Siya ang lakas nito at ito ang kanyang musika. Habang sila'y sumasayaw, hawak ni Kai sa isang kamay ang bagong kalimba at ang malambing na tunog nito ay humalo sa musika ng piano na lumilikha ng isang kakaiba at magandang harmonya. Nang matapos ang musika, huminto sila, magkahawak kamay, humihingal ngunit nakangiti. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay isang malakas na palakpakan ang pumuno sa hardin. Ang mga bisita ay nakatayo, ang ilan
ay may mga luha sa kanilang mga mata. Si Dr. Patrick ay pumapalakpak ng may propesyonal na paghanga. Maging si Doña Victoria, mula sa kanyang kinatatayuan sa dilim, ay tahimik na pumalakpak, isang halos hindi makitang ngiti ng pagtanggap sa kanyang mga labi. Pero ang pinakamahalagang reaksyon ay mula kay Daniel. Lumapit siya sa dalawang bata. Hindi na sinusubukang itago ang kanyang mga luha. Niyakap niya sila ng mahigpit sabay. Ang init ng kanyang yakap ay nagsasabi ng lahat ng bagay na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Mahal na mahal ko kayo. Bulong niya sa buhok ng dalawa. Sa yakap na yon, sa gitna ng palakpakan at ng mga kumikinang na ilaw, isang bagong pamilya ang isinilang. Hindi ito binuo ng dugo, kundi ng mga pinagdugtong-dugtong na piraso ng mga pusong nasira, pinagaling ng musika, pinatibay ng tiwala, at pinag-isa ng isang sayaw ng buhay. 6 na buwan ang lumipas. Ang mansyon sa Acacia Avenue ay hindi na isang tahimik na lugar ng kalungkutan. Ito na ay isang tahanan na puno ng buhay at musika. Isang maaraw na hapon ng Sabado, ang malaking bakanting silid sa likod ng bahay na dati puno lamang ng alikabok at mga lumang gamit ay nagbago na. Ang mga pader nito ay pininturahan ng light blue. Ang sahig ay pinalitan ng makinis na kahoy at ang isang pader ay natatakpan ng malalaking salamin. Hindi ito kasing gara ng mga ballet studio sa Makati, ngunit ito ay maliwanag, masaya at puno ng pag-asa. Sa pader sa itaas ng mga salamin ay may nakasulat na mga salita sa eleganteng baybayin, Estudio Kalinaw, Studio ng Kapayapaan. Ito ang katuparan ng isang pangarap. Isang maliit na sentro na pinondohan ni Daniel kung saan sina Kai at Mia na ngayon ay partners na sa lahat ng bagay, ay nagtuturo ng paghilom sa pamamagitan ng galaw at musika. Ang kanilang mga estudyante ay hindi mga propesyonal na mananayaw. Sila ay mga batang katulad nila, mga batang galing sa mga ampunan, mga batang may kapansanan, mga batang nakaranas ng trauma. Sa loob ng studio, nagtuturo si Mia sa isang grupo ng mga bata. Ang kanyang mga galaw ay puno na ng kumpiyansa. Hindi na niya kailangan ng saklay. Ang kanyang dating kahinaan ay naging kanyang kalakasan. Naiintindihan niya ang bawat pag-aalinlangan at takot ng kanyang mga estudyante. Sa isang sulok nakaupo si Kai, tinuturuan ng isang batang lalaki na may problema sa pagsasalita kung paano patunugin ang kalimba. Ang kanyang pasensya ay walang hanggan. Ang kanyang mga ngiti ay nagbibigay ng lakas ng loob. Siya na dating walang direksyon ay naging isang gabay para sa iba. Mula sa pintuan, tahimik na nagmamasid si Daniel. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng pagmamalaki na hindi maipaliwanag. Nawalan siya ng asawa, ngunit natagpuan niya muli ang kanyang anak at nagkaroon pa ng isa. Sa labas ng mundo ng studio, ang buhay ay nagpatuloy sa pag-aayos. Si Kai ay opisyal ng kinikilala ng batas bilang anak ni Daniel Mendoza. Nag-aaral na siya sa isang regular na paaralan at unti-unting hinahabol ang mga taon na nawala sa kanya. Ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Tuwing linggo, bumabalik pa rin siya sa Quiapo, hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang kaibigan. Nagdadala siya ng pagkain, mga lumang damit at higit sa lahat pag-asa. Ikinukwento niya ang kanyang buhay, isang patunay na ang pagbabago ay posible. Ang kanyang relasyon sa kanyang tunay na ina ay nananatiling komplikado. Nagkikita sila paminsan-minsan, nag-uusap sa isang parke. Walang yakap, walang mga pangako. Isang mabagal na proseso lamang ng pag-unawa. Natutunan ni Kai na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagpili na huwag nang hayaang ang nakaraan ang sumira sa kanyang kinabukasan. Si Doña Victoria, sa kabilang banda, ay dumaan sa sarili niyang pagbabago. Matapos ang kaarawan ni Mia, madalas na siyang bumibisita, hindi na para manggulo, kundi para manood. Isang hapon,
Habang pinapanood niya sina Kai at Mia na nagtuturo, tahimik siyang lumapit kay Daniel. Mali ako. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang bata. Mali ako tungkol sa batang yan. Alam ko, Mama. Sagot ni Daniel, walang bahid ng panunumbat. Hindi lang siya mabuti para kay Mia pag-amin ng matanda. Mabuti siya para sa ating lahat. Tinuruan niya tayong lahat kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Iyon ang huling pagkakataon na pinag-usapan nila ang tungkol doon. Hindi na kailangan. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw, sa studio, umupo sina Kai at Mia sa hardin sa ilalim ng parehong mga bituin na naging saksi sa kanilang unang sayaw. Tahimik nilang pinagmamasdan ang kalangitan. Sa tingin mo, tanong ni Mia, magiging ganito ba tayo kung hindi tayo nagkita sa parke noon? Umiling si Kai. Hindi ko alam. Siguro nagbebenta pa rin ako ng sampagwita. At ikaw? Siguro nakaupo pa rin ako sa wheelchair. Pagtatapos ni Mia, ngumiti siya. Pero nagkita tayo. Oo, sabi ni Kai. Nagkita tayo. Kinuha niya ang kanyang kalimba at sinimulang tumugtog ng isang bagong himig. Isang himig na hindi na malungkot o masaya, kundi payapa. Isang himig na nagsasabi ng isang kwentong walang katapusan. Mula sa bintana ng kanyang study, pinapanood sila ni Daniel. Ang silweta ng dalawang bata sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang tunog ng kalimba na lumulutang sa hangin. Napangiti siya. Ang buhay na isip niya ay parang isang sayaw. Minsan tayo'y nadadapa. Minsan tayo'y naliligaw ng hakbang. Minsan pakiramdam natin ay hindi na tayo muling makakatayo. Ngunit laging may musika, laging may ritmo, laging may pagkakataon para sa isang panibagong hakbang. At kapag may isang taong humawak sa iyong kamay na nagpapaalala sa iyo ng iyong lakas na sumasayaw sa iyong tabi, anumang hakbang ay nagiging posible. Ang himig mula sa hardin ay nagpatuloy isang uyayi para sa isang pamilyang binuo mula sa mga piraso, isang awit para sa isang pag-ibig na natagpuan sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Isang walang katapusang himig. Ang hapon sa Estudyo Kalinaw ay puno ng isang uri ng mahika na nagiging pangkaraniwan na sa lugar na yon. Isang batang babae na nagngangalang Bea na may cerebral palsy at laging nakaupo sa kanyang wheelchair ang nasa gitna ng sahig. Sa saliw ng malambing na himig mula sa kalimba ni Kai, dahan-dahan niyang pinaikot ang kanyang wheelchair sa sarili niyang lakas at sa unang pagkakataon, isang malinis at dalisay na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na mas maganda pa sa anumang musika. Nagpalakpakan ang ibang mga bata. Ngumiti si Mia, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan para kay Bea. Si Kai naman ay tumangulang isang tahimik na pagkilala sa tagumpay ng bata. Sa sandaling iyon, ang Estudyo Kalinaw ay isang paraiso, isang ligtas na kanlungan mula sa kalupitan ng mundo sa labas. Ngunit ang mga pader ng paraiso ay hindi sapat na mataas para hadlangan ng inggit. Habang nagaganap ito, tumunog ang cellphone ni Daniel sa kanyang opisina. Isang kaibigan at kasosyo sa negosyo, ang nasa kabilang linya ang boses, ay puno ng pag-aalala. Daniel, nakita mo na ba kumakalat sa social media tungkol sa pamilya mo, tungkol sa inampun mong bata? Napakunot ang noo ni Daniel. Anong video? Ibinaba niya ang tawag at mabilis na binuksan ang kanyang laptop. Hindi na niya kinailangang maghanap. Ito ang unang lumabas sa kanyang newsfeed na may libo-libo ng shares at comments. Ang thumbnail ay isang larawan ni Daniel at Mia at sa tabi nito ay isang magaspang na larawan ni Kai, nakuha sa kalye, mukhang marungis. Ang pamagat na nakasulat sa malalaking pulang letra ay tila isang suntok sa kanyang mukha, ang milyonaryong naulila at ang pulubing manggagamit. Pinindot niya ang play, isang babaeng blogger na nagngangalang Sheila na kilala sa kanyang mga kontrobersyal na expose ang lumitaw sa screen.
Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Isang kwento ng trahedya na naging inspirasyon. Panimula ni Sheila, ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Ang mayamang byudo na si Daniel Mendoza at ang kanyang nag-iisang anak na si Mia na himalang nakalakad muli matapos ang isang malagim na aksidente. Ngunit ano ang sikreto sa likod ng milagrong ito? Isang batang kalye na nagngangalang Kai. Ang video ay nagpakita ng mga larawan ng mansyon ng mamahaling sasakyan at pagkatapos ay mga kuha ni Kai na palihim na kinunan habang bumibisita ito sa mga kaibigan niya sa Quiapo. Mukha siyang marumi, mailap, isang perpektong imahe ng isang batang kalye. Sino nga ba si Kai? Pagpapatuloy ng blogger. Ayon sa aming sources, siya ay isang palaboy na may madilim na nakaraan. Paano nakapasok ang isang ahas sa paraiso ng mga Mendoza at ang kanyang healing music? Ito ba ay tunay na lunas o isang mapanlinlang na panloloko? Sumunod ang mga interview sa mga eksperto, isang physical therapist at isang psychologist na hindi alam ni Daniel ay binayaran ng prokinetics therapy ang kanilang kakumpetensya. Pareho nilang sinabi na ang pamamaraan sa Estudyo Kalinaw ay walang siyentipikong basihan at mapanganib dahil nagbibigay ito ng maling pag-asa. Ang video ay natapos sa isang malapitang kuha sa mukha ni Sheila. Nananawagan kami sa DSWD na imbestigahan ang sitwasyong ito. Ang tanong, si Kai ba ay isang anghel na sugo ng langit o isang tusong demonyo na nagsasamantala sa pighati ng isang pamilya? Napatitig si Daniel sa itim na screen, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang halimaw ay nakalabas na at ito ay nag-aabang sa labas ng kanilang mga pinto. Ang epekto ay mabilis at brutal. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga komento sa social media ay isang ilog ng putik, mga akusasyon, panghuhusga, batikos. Kawawang pamilya, naloko sila. Dapat ikulong ang batang yan. Pera lang ang habol niyan. Ang mga magulang mula sa estudyo ay nagsimulang mag-alala. Ang ilan na may matatag na tiwala ay nagtanggol sa kanila online. Ngunit ang iba na natakot sa kontrobersya ay tumawag para kanselahin ang kanilang mga klase. Sa labas ng gate ng mansyon, mga sasakyan ng media at mga tsismoso ang nagsimulang mag-abang na parang mga buwitreng naghihintay ng mabibiktima. Nang gabing iyon, pinanood ni Kai ang video sa kanyang cellphone, nakakulong sa kanyang silid. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang mga peklat. Ang pulubi, ang manggagamit, ang ahas. Ang mga salitang ibinulong niya sa sarili sa kanyang pinakamadilim na gabi sa kalye ay isinisigaw na ngayon sa buong mundo. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ngunit hindi na niya nakita si Kai Mendoza, ang anak, ang kapatid, ang guro. Ang nakita niya ay si Ricardo Reyes, ang batang inabandona, ang palaboy na walang halaga. Ang batang hindi nababagay sa magandang kwarto, sa malambot na kama, sa isang pamilyang nagmamahal sa kanya. Tama sila, bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Isa ka lang pagkakamali. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng tensyon. Si Daniel ay galit, gusto niyang idemanda ang vlogger. Si Mia ay umiiyak sa pagkabigo, gusto niyang sumagot sa bawat comment online. Si Kai ay tahimik lang, nakatitig sa kanyang plato, hindi kumakain. Tatawag ako kay Attorney Santos bukas, sabi ni Daniel. Sasampahan natin sila ng libel. Dapat sumagot tayo sa Facebook, Papa. Giit ni Mia. Kailangan nilang malaman ang totoo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang tumayo si Kai, ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay. Tama na. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa sakit. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Hindi niyo ba nakikita? Sabi ni Kai, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala itong kinalaman sa korte o sa Facebook.
Ito ay tungkol sa akin. Ako ang problema. Tumingin siya kay Daniel at Mia. Ang kanyang muka ay puno ng pighati. Kasalanan ko to lahat. Kung hindi ako dumating sa buhay ninyo, hindi to mangyayari. Tahimik ang buhay ninyo noon. Ngayon, dahil sa akin sinisira kayo ng buong mundo. Kay hindi totoo yan. Simula ni Daniel, ngunit hindi na nakinig si Kai. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa kanyang kwarto at ikinulong ang sarili. Kinabukasan maagang nagising si Daniel na may bagong determinasyon na ayusin ang lahat. Kailangan niyang kausapin si Kai, ipaintindi dito na sila ay isang pamilya at lalaban sila ng sama-sama. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Kai. Kai, anak, mag-usap tayo. Walang sumagot. Kumatok siyang muli, mas malakas. Kay... Nang wala pa ring sagot, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang silid ay malinis at maayos. Ang kama ay perpektong natiklupan. Ngunit wala si Kai. Ang kanyang aparador ay nakabukas at ang mga damit na binili ni Daniel para sa kanya ay naroon pa rin lahat. Sa ibabaw ng kama, nakapatong ang bagong kalimba. At sa tabi nito, isang kapirasong papel na tiniklop. Kinuha ito ni Daniel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito. Nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ng isang bata ang 3 salita. Salamat sa lahat. Paalam. Ang 3 salita sa papel ay tila isang punyal na tumagos sa puso ni Daniel. Paalam. Ang salitang iyon na puno ng kasinungalingan. Hindi ito pamamaalam. Ito ay isang pagsuko, isang pagtakas, isang alon ng panik ang bumuhos sa kanya. Ang unang instinct niya ay tumawag ng pulis, mag-utos ng search party. Ngunit huminto siya. Huminga siya nang malalim, pinilit na pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Hindi ito isang kaso ng kidnapping. Ito ay isang sugatang batang tumatakbo, pabalik sa nag-iisang lugar na alam niyang ligtas kapag ang mundo ay gumuho ang kanyang pinagmulan. Hindi niya kailangan ng pulis. Kailangan niya ng ama. Mia, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Manatili ka dito, kasama si Consuelo, huwag kang aalis. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito palabas ng kanilang gate. Hindi pinapansin ang mga kamera ng media na kumislap na parang kidlat. Ang kanyang destinasyon, Quiapo. Ang simbahan ng Quiapo ay abala gaya ng dati, isang magulong halo ng mga deboto manininda at mga taong palaboy. Ngunit hindi pinansin ni Daniel ang ingay. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang isang pamilyar na anino. Sa likod ng simbahan, sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, kung saan una niyang dinalhan ng bagong kalimba, si Kai, natagpuan niya ito. Nakaupo si Kai sa lupa, ang kanyang mga tuhod ay yakap-yakap, ang kanyang ulo ay nakayuko. Bumalik siya sa kanyang lumang anyo, isang bolang nagtatago mula sa mundo. Dahan-dahang lumapit si Daniel at umupo sa tabi niya sa damuhan, hindi alintana ang mamahalin niyang pantalon. Hindi sila nagsalita ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng syudad at ang sarili nilang paghinga. Ang ganda ng umaga, basag ni Daniel sa katahimikan. Hindi sumagot si Kai. Alam mo ba, pagpapatuloy ni Daniel, nung unang araw na nakita kita sa parke, akala ko nababaliw ka. O baka ako ang nababaliw sa pag-asa. Tumingin siya sa bata. Pareho pala tayong tama. Sa wakas ay tumingala si Kai. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Dapat hindi na po kayo pumunta. Mas ligtas kayo kung wala ako. Ligtas? Mahinang tumawa si Daniel. Kay bago ka dumating, ang buhay namin ay isang magandang kulungan. Tahimik, maayos, ligtas at patay. Oo, nagdala ka ng gulo. Nagdala ka ng ingay. Nagdala ka ng halimaw ng media sa aming pintuan. Hinawakan niya ang balikat ni Kai. Pero nagdala ka rin ng musika. Nagdala ka ng sayaw. Nagdala ka ng buhay.
Hindi ka aksidente sa buhay namin, Kai. Ikaw ang himala. Nagsimulang umiyak si Kai, mga hikbing matagal niyang pinigilan. Pero sinisira ko po kayo. Hindi, Maring, sabi ni Daniel. Hindi mo kami sinisira. Pinapatatag mo kami. Ang isang pamilya ay hindi nasusukat sa katahimikan, kundi sa kung paano sila lumalaban sa gitna ng bagyo. At ngayon, lalaban tayo. Pero kailangan ka namin. Hindi ko ito kaya kung wala ka. Hindi ito kaya ni Mia kung wala ka. Tinitigan ni Daniel ang bata, ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi na mababali. Umuwi ka na, anak. Habang nagaganap ito sa mansyon, si Mia ay hindi na natiling tahimik. Sa tulong ni Consuelo, inayos niya ang kanyang cellphone sa isang tripod sa sala. Huminga siya ng malalim at pinindot ang Go Live button sa kanyang Instagram. Hello po. Simula niya ang kanyang boses. Ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ako po si Mia Mendoza at may kwento po akong gustong ibahagi sa inyo. Nagsimula siyang magkwento. Simple, tapat, walang script. Ikinuwento niya ang tungkol sa aksidente, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang wheelchair. At pagkatapos, ikinuwento niya ang tungkol sa isang batang lalaki na may dalang sampagita at isang luma at sirang kalimba. Sinasabi nila na si Kai ay isang manggagamit. Sabi ni Mia, ang kanyang mga mata ay naging matapang. Pero ano po ang kinuha niya sa amin? Ang kinuha niya ay ang aking katahimikan. Ang kinuha niya ay ang aking wheelchair. Sa puntong yun, tumayo siya. Sa harap ng libu-libong taong nanonood online, tumayo siya at naglakad sa sala. Ito po ang ibinigay niya sa akin. Ang aking mga paa. Ang aking buhay. Kung yan po ang pagnanakaw, sana lahat ng tao ay manakawan. Samantala, sa isang eksklusibong country club, si Doña Victoria ay hindi naglalaro ng mahjong. Hawak niya ang kanyang telepono, tinatawagan ang mga pinakamakapangyarihang tao sa kanyang listahan. Roberto, sabi niya sa isang kaibigan na nagmamay-ari ng isang TV network. Ang apo ko ay inaatake ng mga aso sa media at hindi ko gusto yan. Ayusin mo ito. Ang kanyang boses ay hindi na nagmamakaawa kundi naguutos. Ang dati niyang armas para sa paninira ay ginagamit na niya ngayon para sa proteksyon. Ang tugon ng pamilya Mendoza ay mabilis at sabay-sabay at ang kanilang pinakamalakas na atake ay hindi pa nagsisimula. Kinabukasan nag-anunsyo sila ng isang open house sa Estudyo Kalinaw. Inimbitahan nila ang lahat media kapitbahay at maging si vlogger Sheila. Dumating si Sheila at ang kanyang crew na umaasang makakakuha ng eksklusibong komprontasyon. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay hindi galit kundi musika. Nagsimula ang klase gaya ng dati. Si Kai, na bumalik na kasama si Daniel, ay tumutugtog ng kalimba. Si Mia ay nagtuturo. Pagkatapos ng klase, tumayo si Daniel sa harap. Salamat sa pagdating. Hindi kami sasagot sa mga paratang. Sa halip, hahayaan naming ang katotohanan ang magsalita. Inanyayahan niya ang mga magulang ng mga estudyante na magbahagi. Sa simula, may pag-aalinlangan. Ngunit isang ina, ang ina ni Bea, ang unang tumayo. Umiiyak, ikinuwento niya kung paano ang kanyang anak ay unang tumawa sa loob ng studio. Sinundan siya ng isang ama na ikinuwento kung paano ang kanyang anak na may autism ay unang nagsalita ng buong pangungusap matapos ang isang sesyon kay Kai. Isa-isa, tumayo sila, isang hukbo ng mga ordinaryong taong may mga hindi pangkaraniwang kwento. Ang kanilang mga testimonya ay mas malakas pa kaysa sa anumang kasinungalingan. Sinubukang magtanong ni Sheila, ngunit ang kanyang mga tanong na puno ng panunuya ay sinagot ng mga magulang mismo. Ang kanyang kwento ay gumuho sa harap ng nag-uumapaw na katotohanan. Ang live stream ni Mia ay nag-viral na may hashtag na "Salamat Kai". Ang mga malalaking news outlet na sinabihan na ni Doña Victoria ay ibinalita ang kwento mula sa panig ng mga Mendoza. Ang kwento ay hindi na tungkol sa isang
manggagamit, kundi tungkol sa inspirasyon. Ang pro-kinetics therapy ay iniimbestigahan dahil sa kanilang maruming taktika. Ang halimaw ay natalo. Nang gabing iyon, matapos umalis ng lahat na iwan ang 4 na Mendoza sa tahimik na studio, si Daniel, si Mia, si Kai at si Doña Victoria, walang nagsalita. Ang pagod sa laban ay naroon, ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay mas matindi. Umupo si Kai sa sahig, kinuha ang kanyang kalimba at nagsimulang tumugtog, isang bagong himig. Hindi na ito malungkot, hindi na rin ito masaya lang. Ito ay isang himig na matatag, matibay, isang himig na nagsasabing, nalampasan namin ang bagyo at narito pa rin kami magkakasama. Ngumiti si Daniel. Tumingin siya sa kanyang kakaibang pamilya, isang anak na babae, na muling natutong sumayaw, isang anak na lalaki na nagturo sa kanila kung paano mabuhay at isang ina na natutong magmahal muli. Ang kanilang pamilya ay hindi na marupok. Ito ay sinubok na ng apoy at napatunayan nitong hindi ito masisira.